Jesus. We declare, God, that we love you. Yes, O Jesus. Manatili ka, Panginoon, sa aming mga isipan at puso as we worship you today. God in heaven, mighty, powerful, loving God, we declare you are the God of this church. You are the God of our life. You are the God of our families. And Lord, we thank you for that steadfast love. Salamat sa iyo, aming Diyos. Nagpupuri kami sa iyo sapagkat kami naririto, Ama, at aming mga labi, ang aming mga katawan, ang aming buong pagkatao ay alay namin sa iyo. Holy Spirit, be upon us, O God. Be upon us, O God, right now. O Jesus, cover me, O God, with your precious blood. At patuloy kang maitanghal sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, the same anointing, Lord, na hiling po namin, O Diyos, to your people na naririto at maging sa mga tahanan. Those who are watching right now, Lord, we pray, Father, sakupin mo, Ama, ang bawat puso at isipan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang Diyos. Holy Spirit, thank you. Hallelujah. Okay. Good morning. Ayan, inaanyayahan na po ang lahat na umupo na sa kani-kaniyang mga paboritong upuan. Good morning sa mga online and on-site. Good morning po. Batiin nyo yung inyong mga katabi. Mapagpalang umaga. Ang ganda mo ngayon. Bakit yung asawa parang hindi kayang sabihin sa tabi nilang asawa yung ang ganda mo ngayon? Biglang gano'n, no? Parang si Brother Nick lang yung nag-enjoy yata, si Brother Chris, ano? Yung byuda, na may umaapila, yung paano daw yung mga byuda. Aywan ko, parang hindi naman ako nakukonvict na sabihin na mag-asawa pa yung mga byuda. Okay, so masaya po ang ating umaga. Nasa pang-ilang linggo natin ngayon? Pangatlo. Third Sunday. Kumusta po ang isang linggo natin? May maganda? No? Merong medyo maganda. Meron din namang pinakamaganda. O sino kaya yung may pinakamagandang linggo? Sorry Lord, mahihain po talaga kami. Hindi maka-amen. Okay, so start na po tayo. Are you ready? Kung tayo po ay handa na, tayo po ay mag-aaral na sa ating talakayin. Sa buwan ng August ay about, ano nga po yung theme natin? Yes, dealing with our emotion constructively. Kailangan kasi i-address na natin itong ating mga emosyon na kung minsan nadadaan sa puro emosyon. No? God is good para ituro sa atin kung ano yung tama at dapat na gawin ng kanyang mga paboritong anak. Sino paborito ng Diyos dito?
Praise God, nagkasundo agad, ano? Yan ang maganda. So, okay. I'd like to welcome my, mayroon pang attendee, bagong attendee, ushers? Mayroon ba kayong ibinigay na bagong attendee? Okay. I'd like to welcome my, may manugang. Si bebe namin, Regina, from Nueva Ecija. God bless. Okay? So yan. Hindi mo naman alam na ako yung tagapagsalita ngayon, ano? So to God be the glory. Ang ating pong aaralin ay nasa Book of Judges. Sabay-sabay nating basahin. Maikli lang naman po ito. In Judges chapter 11, 34 to 35. Okay. When Jephthah returned to his home in Mizpah, who should come out to meet him but his daughter, dancing to the sound of tambourine? She was an only child. Except for her, he had neither son nor daughter. Wala na siyang ibang kapatid. Sa 34 yata, hindi natin ayun na. Sa 35, when he saw her, he tore his clothes and cried, "Oh, my daughter, you have made me miserable and wretched because I have made a vow to the Lord that I cannot break." So, syempre, pag yan lang po yung ating binasa, medyo, malabo pa. Tama ba? So, atin ngayon tatalastasin. Salamat sa Panginoon. Nakatayo tayo ngayon. At ano nga ba ang patungkol dito sa ating binasa na ito? Ito ay si Jephthah na isang mighty man of God. Yung awarded ng valor of man. Sa mga kasundaluhan, pag nakatanggap ng ganyang award ay talagang mahinusay. No? Dito po, ang ating pamagat ngayon na tatalakay sa ating mga emosyon ay mayroong title na Rash Promises. Ayan, sabay tayo media. Title muna tayo. Rash Promises and the Heat of Emotion. Wow! Lalim ng English, no? Rash Promises and the Heat of Emotion. Sino po sa atin dito may emosyon? Lahat tayo may emosyon. At tinatawag minsan, bugso ng damdamin. Yung mga heat of emotions natin dito. Ngayon, I'd like to give you background about Jephthah. Sino nga ba si Jephthah? Sabi natin siya ay isang Israelites na salamat po. Siya po ay kinatawan, no? Dito, ito ang perfect example ng isang taong nagkakaroon ng tinatawag ng pagpupuyos ng damdamin pagka ikaw ay in-exile o itinaboy. Kasi si Jephthah ay isa siyang anak ng harlot woman. Sa Tagalog po, ang harlot ay patutot. Mas mahirap maintindihan. Isang anak na sa pamamagitan ng binayaran. Other woman, anak siya sa ibang ina. Kaya siya ay, nung lumaki yung kanya mga kapatid, sinabi sa kanya, hindi ka bilong dito, umalis ka dito, wala kang saysa, hindi ka kasama sa pamamanahan dito. So siya ay umalis. Sa tingin ninyo, pag may ganito, no, galit ka talaga. So siya yung mayroong damdamin na nagpupuyos na ganito. Namuhay siya sa bayan ng Tob, kaya siya ay nahiwalay. Ngayon, sa maglaon, siya ay nakakitaan ng kagitingan at kahusayan kung kaya siya ay ni-run after, hinanap at sinabing, balik ka dito sa bayan natin. At ikaw ay mangunguna
sa ating laban. Pagkat may laban tayo, tayo ay inaaway, sinasakop ng Ammonites. Yan. So, kung minsan nakakaganda rin yung mga inaapi, kasi nagsusumikap. Kaya lang, mayroon sa kanyang damdamin na nagpupuyos, yung nasa heat of emotion siya. Kung kaya, sabi niya, payag ako, binibigyan ko kayo ng background about this book nung ating binasa. Nagpupuyos na damdamin. Ang sabi niya, sige, payag ako, nababalik sa ating bayan upang ipaglaban. Kanya nga lamang, kailangan ako yung maging leader. Yan. So, sa madaling salita, siya ay hinirang. Sabi nung mga elders, sige, okay, panghahawakan mo ang aming salita, napayag kami. At siya nga ay nakipaglaban bilang leader. At to shorten the story, siya ay nanagumpay. Kaya lang, mayroon siyang vow na ginawa sa Panginoon. Panginoon, pag nanalo ako. Di ba, may mga ganun ba kayo? Lord, pag nanalo ako sa loto. Ganyan. Pag nanalo ako, Panginoon, sa laban na ito, sinusumpa ko, sinasabi ko sa iyo, Panginoon, this is my promise na ako, Panginoon, ay iaalay ko sa iyo. Ang unang sasalubong sa akin, pagbalik ko galing sa laban, ang unang lalabas sa aming pintuan ay aking ihahandog sa iyo. Without thinking, ang rush promise pala, ito yung title natin na Rush Promises and the Heat of Emotion. May mga ilan sa atin na kagagawa rin ang tulad nito. Bigla tayong nangangako. Wala namang nagre-require. Pero, yan. Sa kanyang damdamin, talagang naipangako niya na ito yung gagawin ko, Panginoon. I-offer ko sa iyo, Lord. O sino na sa inyo nakaka-relate na may mga pangako tayo sa Diyos? Hindi pinag-iisipang pangako ang rush promises. Okay? Yung bigla tayong nangangako out of our emotion na yung heat emotion ay ibig sabihin nito magkahalong anger and excitement. Sobrang excited ka, sobrang excited. Diba? Sobrang in love. Ipinangangako ko sa iyo ang buwan. Ipinangako ko sa iyo, bibigyan kita ng sasakyan. Bibigay kita pag naging ako ang iyong mapapangasawa. Hindi mo nadadanasin ang hirap. Yan, di ba? Yung pala, hindi mo dadanasin ang konting hirap. Maraming hirap pala. Hindi na pag-isipan, hindi kasama sa pangako, na biglaan lamang na pangako, hindi cautious doon sa pangako, hindi nakita na mayroon palang mga dadaanan. Di ba? Hindi naman natin nakita na pagka tayo ay in love, hindi natin nakita na magpupuyat ka pala pagka nanay ka na. Pag isa anak, tatlo, hindi naman nakita na magpapagatas, hindi nakita na magkakasakit yung bata, di ba? Hindi makikita na maraming pangangailangan. Kaya kung minsan nasisira ang mga pangako na yan. Ngayon, rush promises in the heat of emotion. Ito yung title natin. Tama ba ito? Ano ang mangyayari pag mayroon tayong rush promises in the heat of emotion? Diba? Pagka high na high tayo talaga. Nasa peak ng ating pananampalataya, yung tayo ay masyadong marugdog, mainit na mainit sa Panginoon. Lahat sinasabi natin, Panginoon, basta Lord, sa'yo na talaga. Lagi talaga ako mag-church, Panginoon, pag binigay mo to. Pag pinagaling mo to. Pag ganito, di ba? Maraming ganon. Amen? Hello, hello. Pag sinagot ako ni ganito, pag nakasal kami, yan, marami tayong ganito, no? Pag pinagaling mo lang ako, Lord. Pag pinapasa mo ako sa exam na to, Lord. Pag ako nag-apply at ako ay nakapasok dito, Panginoon, bibigay ko talaga yung 10% ko sa iyo. Maraming ganito, no?
marami. At hindi ako ang nakakaalam sa pangako ninyo, ang Diyos lang. So those are rash promises na hindi natin nakita o hindi pinag-isipan, minadaling pangako out of emotion. So in our introduction, para bigyan natin ng linaw ang Judges at ang ating title, basahin naman natin ang Numbers 30 verses 1 to 2. May Bible po ba kayo? Hindi na uso Bible, Pastora, cellphone na. O sige, magbubukas lamang kayo ng cellphone kung kayo ay magbabasa ng Bible. Higpit, no? At yung iba po, mag-online po tayo. In Numbers chapter 30, verse 1 to 2, it says here, Moses said to the heads of the tribes of Israel, "This is what the Lord commands." Ganito sinabi ng Panginoon. Kasi si Moses noon ang kanilang bibig at siya ang tagapagsalita bilang siyang namumuno sa Israel. When a man makes a vow to the Lord, kapag ang magtagalog na lang tayo para wag masayang yung oras sa pagdoble ko, no? Basta pag minsan may English na kailangan yung translation sa English. At sinalita ni Moses sa mga pangulo ng mga lipi ng mga anak ng Israel na sinasabi, ito ang bagay na iniuutos ng Panginoon. Ito daw, ito yung bagay na inuutos ng Panginoon. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata, makinig kayo ha, Tagalog na Tagalog, pagka ang isang lalaki, ay lalaki lang pala. It represent that time, laging lalaki ang gamit. Pero all of us, mga kapatid, ha? Para ito sa lahat. Men and women of God. Pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kaniyang kaluluwa, ibig sabihin, nag-vow, nangako, itinali yung kanyang kaluluwa, isinumpa, nagkaroon siya ng pangako sa isang gampanin. Yan, malinaw na, no? At huwag niyang sirain ang kaniyang salita. Kaniyang gaganapin ayon sa lahat ng binuka ng kaniyang bibig. Ito po ay nagpapatunay at nagpapatayo dito po sa ating aaralin tungkol sa rash promises and the heat of emotion. Ito ang nagbibigay ng explanation about promises. Okay, so pasok na tayo sa ating introduction. Moses reminded the Israelites that their promises to God and others must be kept. In ancient times, noong unang panahon, mga kapatid, noong unang panahon, in ancient time, people did not sign written contracts. Hindi uso noon ang kontrata noong panahon nila Moses. Kung ano yung sinabi mo, it binds. Sabi doon sa ating binasa sa Numbers 30 verses 1 and 2. Kasi nga mahirap noon ang panahon no? Lalo na nasa disyerto ka. So kung ano yung sinalita, binding yon, kailangan ganapin. Okay? Hindi tulad ngayon na mayroon tayong ratification, mayroon pa tayong pagpapaano sa attorney. Ano nga tawag dyan? Yung binabayaran ng 200. Yan, pinapanotaryo pa yung mga documents. Noong panahon, walang ganun. Pero binding ang kanilang sinasalita. Yan. So, in ancient time, people did not sign written contracts. A person who was as binding as signature, kung ano yung sinalita niya, parang silyado na yun ay pangako ng isang tao at kanyang gaganapin. Okay? To make a vow, even more binding, an offering was given along with it.
noong panahon, kalakip nung kanilang mga napag-uusapan, ay nagbibigay din sila ng offering, regalo. Yan, hindi po lagay. Iba po yung lagay sa regalo. Okay? Yan. No one forced by the law to make a vow. Wala namang hinihikayat at nagpipilit na batas na kailangan mong mangako. No? But once made, it had to be fulfilled because breaking it means broken trust and broken relationship. So noon, kapag ang pangako ay sinalita, ito po ang tawag noong araw dito ay, sino mga kasama ko sa unang panahon? Ang tawag natin sa mga pangako ay palabra. O, tingnan nyo, alam nyo din eh. Palabra de honor. Kaya noon, pagka nangangako, kailangan ganapin mo. Kasi binding po yon. Paano ngayong araw? Ganon din. Ganon din. However, a person's word was binding as a signature to make a vow binding and offering was given along. Yan. Yung kasunod niyan. Kasi kung hindi, masisira ka bilang ikaw concern na nangako sa harap ng iyong pinangangakuan at sa harapan ng Diyos. Okay po? Yan. So, trust is still the basis of our relationship. No? Yung tiwala pa rin ang basihan ng isang relasyon with God and to others. Kailangan, lalo na sa kakristyanuhan, dala-dala natin ang pangalan ni Kristo, kaya kapag tayo ay nagkakaroon ng mga promises, it must not be broken. Amen. Trust is still the basis of our relationship with God and others. A broken promise today is just as harmful as it was in the Moses day. Hindi natin pwedeng sabihin, kasi sa panahon lang ni Moses noon, dapat may palabra de honor. Ngayon, wala na yan. Hindi na yan. Hindi na uso mga pangako. Ang mga pangako ngayon, hindi na totoo. No! Because if you are a Christian, if we are a Christian, the name of the Lord Jesus na nasa atin, dapat po tayo ay mayroon din palabra de honor. Okay? Kasi harmful. Maaari itong makasira sa atin yung ating bastang-bastang paggawa ng pangako. Okay po? Jephthah, rash vow brought in unspeakable grief. Ano yun? Yung matinding pighati ang dulot sa kanya noong kanyang pangakong nagawa. Why kaya? Bakit kaya? Tingnan natin yan. In the heat of emotion or personal turmoil, it is easy to make a foolish decision and promises to God and other people. These promises may sound spiritual when we make them, but they may, Itong lahat ng mga pangako natin, kung noon may mga pangakong nagawa, ngayon din may mga pangako tayong nagagawa. Pwede mo bang tanungin sarili mo, may pangako ba akong nabitiwan sa Diyos? Diba? Kasi we are talking about our emotion, to deal with our emotion constructively. Aayusin tayo ng Panginoon. Okay? Ang tao kasi, pag nabibigla tayo, hindi tayo nakakapag-isip, dala ng ating excitement or ng anger, yun nakakagawa ng pangako. And sometimes, these promises, ito po, these promises may sound spiritual. Talaga namang hindi ba spiritual nung sinabi ni Jephthah, Lord, pag ako nanalo, ipanalo ko ang bayan namin towards these Ammonites, Panginoon, ipinapangako ko. Sino man unang lumabas sa aming bahay sa pintuan, iaalay ko sa iyo, I will make an offering to the Lord. It sounds spiritual. Right? Tama po. Maka-spiritual dahil Panginoon ang iyong pinangakuan.
Panginoon, pag pinagaling mo ako, magpapatuloy ako sa iyo, Panginoon. Panginoon, inayos mo lang ang problemang ito. Ibibigay ko po sa iyo ang araw ng linggo upang ipagsamba ko sa iyo. Tama po ba? Panginoon, palakasin mo lang ako. Panginoon, maging mabait lang tong anak ko na to. Talagang maglilingkod ako sa iyo. Magiging intercessor ako, Panginoon. Amen? Marami tayong ganyan pugso na ating damdamin. And it sounds spiritual. Ang ganda, di ba? Makadiyos para sa Panginoon. Hallelujah. But, they maaari itong balikan natin yung title. Rush emotions in the heat. Rush promises. Yun, di ba? Tinitingnan ko sila. Rush promises in the heat of emotions. Yan. Tanda na natin, no? Tanda natin. Itong mga rush promises na ginagawa natin, rush promises, hindi mo na pag-isipan. Hindi mo nakita na pag nag-promise ka, mayroon pala itong mga consequences or sometimes may mga situations na papasok na hindi mo nakita. Minadali mo lang yung pangako mo because yung nagdikta yung emosyon. Kung kaya, nakapangako tayo and it sounds spiritual. Makadiyos, di ba? Panginoon, ibibigay ko na sa iyo ang aking buhay. Wala na yung asawa ko. Sa iyo na ako talaga, Panginoon. It sounds spiritual. But, however, ito number one ang mangyayari. Pwedeng mangyari. Number one. No? Number one. Sometimes it sounds spiritual, but they may produce guilt and frustrations. Guilt. Everybody say guilt. Guilt is an emotion. Nararamdaman natin yung guilt. Ano ba Tagalog ng guilt? Ha? Guilty. Sino makapagbibigay ng Tagalog ng guilt? Pagka-konsensya. Nakokonsensya. Nagbibigay pala ito ng pagkakonsensya at ng kabiguan. And verse 35 ng Judges 11, chapter 11, verse 35. Una muna, sa verse 30 nitong Judges na ito, yun yung sinabi ni Jephthah. Panginoon, pag ako talaga pinanalo mo, ibibigay ko talaga sa iyo ang sino man lalabas sa aming pintuan. Nung inaral ko po itong chapter na ito, the house of Jephthah at ang mga bahay naman talaga noong araw ay mga mararangya, malalaki. At inilarawan na mayroon siyang loan, mayroon siyang first floor, may second floor, mayroong bahagi na para sa mga hayop, sa kanilang mga alaga. Lahat yata ng tao noon may mga alagang mga hayop na may value. So, malaki yung kanilang bahay. At that time, ito ay common sa kanila at ginagawa na after sa isang labanan, pagka sila ay nanalo, pagbalik nila sa kanilang bayan, they will celebrate at sila'y sasalubungin ng musiko. Victory ang tawag doon. No? Ito nangyari. It sound spiritual kasi talaga naman, pag nanalo ko, Panginoon, bibigay ko talaga sa iyo. Nung siya'y umuwi na, pagdating sa kanilang tahanan, ang unang lumabas, sabi, at nangyaring pagkakita niya sa 34 tayo, sa 34. Ang liliit naman talaga nung sulat natin. No? Tumatanda na kami, yung mga mata namin, malabo. Maliliit yung sulat doon. At si Jephthah sa English, ay naparoon sa Mizpah sa kaniyang bahay. Umuwi na siya. At narito ang kanyang
anak na babae ay lumabas. Saan? Sa kanyang bahay at sumalubong sa kanya na ang ginagawa ay, anong sabi? Sinalubong siya ng pandereta. Tamborin yon. Sino daw sumalubong? Kaisa-isang anak. Patay na. Anong sabi? Sumasayaw at siya ay ng kanyang bugtong na anak. Kaisa-isang anak. Liban sa kanya, wala na siyang anak. Wala siyang kapatid, wala na siyang anak. At dahil doon sa kanyang pangako, sa 35, at yun na nga, hindi ko na mabasa. At mangyari, pagkakita niya sa kanya, sayang yung momentum, no? At nangyari, pagkakita niya sa kanya, ang hirap talaga. Dito na lang. At nangyari, pagkakita niya sa kanya, hinapak niya ang kanyang damit at sinabi. So nakita niyo yung guilt at frustration? Nung makita niya yung kaisa-isang anak sumalubong sa kanya, hinapak niya yung kanyang damit. He was so frustrated dahil dun sa kanyang pangako. Letter A, just like Jephthah, he tore his clothes in frustration toward his vow. Ganon kalungkot. Imagine niyo, parang naiyak nga ako, no? Hindi niya mababawi. Sinabi niya sa Panginoon. At binding yung pangako. So, rash promises in the heat of emotion, maaari po itong magdala sa atin ng guilt and frustration. O, di ba kayo nagigilty ngayon? Kung naaalala nyo yung pangako ninyo, na maglilingkod tayo sa Panginoon, na mag-church tayo every Sunday, na magbibigay tayo something, kung ano man yung nating naipangako. Hindi ba nagigilty po tayo? Nakukonsensya tayo? Naaalala ba natin yan ngayon? Sasama na ako sa Bible study, umulan, umaraw, bumaha, bumagyo. Maitawid mo lang ako dito, Panginoon. May mga ganito tayo. So nagdudulot ito ng kabiguan sa atin. Nakukonsensya tayo, nabibigo tayo. Letter B, rash vow and decision in the midst of heat emotion can produce in us guilt and frustration when we are forced to fulfill them. Jephthah was being forced to fulfill the promise. Tama ba? Kasi nga, binding yung pangako nun. Di niya pwedeng i-withdraw. No, Lord, bawi na. Change of plan. Walang ganun. Kaya, kay buti ng Diyos, yung mga emosyon natin, gusto ng Lord iayos constructively. Amen? Nakukuha po natin? So, it causes us, sabi, rash vow and decision in the midst of heat emotion can produce in us guilt and frustration when we are forced to fulfill them. It causes us depression and affects human body. No? Pagka na-frustrate tayo, nagigilty tayo, madali tayong tamaan ng sakit. Humihina ang ating panlaban, ang ating immune system. Okay? May naaalala na po ba kayong rash promises? Mga kaibigan? Hello? So napakaganda. Akala lang natin minsan, baliwala lang yung ating mga emotion. God, hindi niya nais na magpatuloy tayo sa mga maling kalakaran ng buhay. Why? Dito pa nga lang sa lupa, ang gusto ng Diyos, ayusin na po tayo. Preparing para sa ating final
destiny. Sinong nakakaalam na may final destiny tayo? Taas nga ang kamay. May final destiny tayo. Amen? Hallelujah. So letter B na letter C, dito sa produce guilt and frustration, nagdudulot ng pagka-guilty o pagka-konsensya, na frustrate tayo. Totoo naman yun, di ba? Pag mayroon tayong mga pangako, hindi mo natupad, talaga naman frustrating ang feelings. At naapektuhan yung ating mga katawan. To deal with guilt and frustration, we should admit. Ito yung solusyon, mga kapatid. Makinig kayong mabuti. Baka gutom na po kayo, tulad ko, gutom na ako. Pero pakainin natin yung ating mga espiritu para magsilakas. Amen? To deal with guilt and frustration, we should admit our weakness and avoid haste, decision, and promises in the heat of our emotions. Yon. Para ito ma-address, ma-deal constructively ang ating emotion, kailangan natin tanggapin. Okay, nakikinig kayo, no? Parang mukhang hindi lang yung iba. Kailangan natin tanggapin ang ating weakness. Everybody say weakness. Tama ba pronounce ko? Baka matigas. Kahinaan. Kailangan tanggapin natin na mayroon po tayong kahinaan. At ako po, may kahinaan po ako. Inaamin ko na sa inyo. Hindi po ako bakla. Ang kahinaan po ng bawat isa sa atin ay maaring maging kalakasan ng kapatiran na magtutuwid sa atin at mag-aakay sa atin sa mabuti. Amen? We should accept our weaknesses and avoid haste. Iwasan natin ang mga rash promises na yan. Ano nga yung rash? Itong pangakong rash ay yung sa bugso ng damdamin. Hindi na pag-isipan, biglaan. Oo, pabigla-bigla at saka yung tong pagka-rush yung pagkasabi, ito ay actually hindi mo consider yung magiging bunga. Yung biglaan, pabigla-bigla. Magdesisyon. At pag nagdidesisyon, sabi nga ni Pastora noon, pag galit ka, huwag ka magdesisyon. Oo, natutunan ko na yan eh. Kasi mali ang magiging desisyon. Okay? O yan. So to deal with our emotion, kailangan tanggapin natin ang ating mga kahinaan. Huwag mong sasabihin na kaya mo yan. Huwag mong sasabihin na babawi ako. Hindi ka makakabawi. Mahihirapan tayo. Amen? Okay. So ano pa? Ano pa nga ba? Number 2, na dapat natin maintindihan sa mga pabigla-biglang pagdidesisyon, yung desisyon na basta mo na lang na pagdesisyonan kasi bugso o buyo ng damdamin. Kaya nga may mga nakakapatay dahil sa bugso ng damdamin. Na pangalawa, na maaring maging dulot sa atin, maging bunga sa atin is it may produce empty and useless promises. Everybody say empty. Masaya ba pag empty? Ano pag empty? Pagkausap mo, oo lang ng oo. Excited pa nga, may smile pa. Okay. Pagdating dito, pag Saturday mag-ano tayo sa music, pakinggan yung mabuti yung practice, yung sinend ko sa inyo para pagdating, okay. Sige po. Para sa presentation natin, okay po. Sige po. Yan. Excited pa. Pero, nung nandyan na yung actual, pagtanungin mo, kumusta na? Naaral mo na? Ang alin? Diba? Diba may mga ganon? Anong tawag natin dyan? Sabaw. Sabaw mo. Empty.
walang laman. Hindi maganda ang empty. Hindi magandang kausap ang empty. Yung laging, asan yung ganito? Hindi ko alam. Asan yung, ano yung ganito? Ay, hindi ko alam. Puro hindi alam. Empty. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako yan. Eto mga kapatid, sa rush kaya ina-address natin ngayon na huwag tayong magkaroon ng rush promises during heat emotion kasi magdadala ito sa atin ng empty promises. Yung, nag-promise ka naman, pero yung promise mo ay walang nangyari. Ito may sinasabi ang Biblia sa aklat ng Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Basahin natin. Do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your hearts to utter anything before God. Why? Huwag kang magmadali. Sabi, huwag kang magmadali na magsasalita ng kung ano sa iyong mga bibig, sa iyong mga labi, sa iyong puso na nagsasalita sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pastor, sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Why? God is in heaven and you are on earth. Nasa langit ang Diyos at ikaw ay nasa lupa. Anong ibig sabihin? No? So let your words be few. Ang Diyos ay nasa langit, hindi mo kailangan na pangakuan ng Diyos, Lord, bibigay ko talaga sa iyo yung aking ikapo. Bibigyan ko pa si Pastora Dayan ng 1,000. Dagdag lang yon para magising kayo. Hindi mo kailangan mangako. Andito ka sa lupa, walang relevance na ang iyong pangako ay ibigay mo sa makalangit na mga gampanin kasi ito ay useless. Hindi kailangan ng Diyos. Amen? Medyo masakit, ano? Kasi ang nais ng Diyos ay katotohanan. Amen ba? Yan yung sinasabi dyan, na ang Diyos ay nasa langit, ikaw ay nangangako dito. Panginoon, talagang pag-grinant mo lang na maka-abroad ang anak ko. Ayan. May abroad ka, sis. May abroad kang anak, sis. Amen. Hindi naman to para sa'yo, hindi ko alam eh. Maka-abroad lang ang anak ko, Panginoon. Talagang talaga ganito ang mangyayari. Talagang magpapatuloy na ako sa iyo. Wala na akong ibang gagawin, Panginoon. Ganon. It sounds spiritual, no? Pero walang laman yan sa harapan ng Diyos. Why? Hindi niya kailangan ang pera. Ay di hindi na tayo magbibigay dito. Nagbibigay tayo kasi yon ang utos ng Diyos. Pero hindi mo kailangan ipangako sa Panginoon. Kailangan mo itong gawin kasi ito ay utos. Ito ay command. At kung ano yung command ng Lord na ating ginagawa ay pakinabang para sa atin because we are a law-abiding Christians. At yung pangako naman doon ay babalik naman sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw. Amen? Pero yung ipangako mo sa Diyos na nasa langit ang Panginoon, ikaw ay nasa lupa, hindi niya kailangan iyon. Ang kailangan mo, gampanin kung ano yung tama na pinapautos ng Diyos. Amen po ba? So, ayan. Letter A, na maintindihan natin na sometimes our promises parang kay banal. Masyadong espiritual kasi para sa Panginoon. Pero ito pala ay it produce empty and useless promises. Useless. Useless lang. Kasi bakit? Hindi naganap. In the letter A, in the heat of our emotions, we usually don't weight our words. Tama? Pag kayong talagang sobrang pagmamahal, hindi mo na natimbang yung mga words na iyong sinalita. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Maging tayong dalawa lang. Yan. Pero hindi natimbang na pag nung kayong dalawa na pala, si babae tamad or si lalaki ang tamad. Kalat dito ng medyas,
Pag nagbihis, kalat ang short. Di ba? Hindi mo natimbang na, mayroon palang ganun senaryo. Nangako ka. Diba? Hindi na pag-iisipan yung pangako. Kaya ang sinasabi dito, empty yung mga pangako na yan. Wag ng mangako. In the heat of our emotion, we usually don't wait words. We make rash promises without considering their consequences. Maglilingkod na ako, Panginoon. Maglilingkod na po ako at ako'y deacon na. Hindi natimbang. Noon lang kasalukuyan nag-altar call, nanginig, kasi ang Holy Spirit, pag nag-anoint, pwede kang manginig. Amen? Under the influence of the anointing of the Lord, it is spiritual. Talagang high na high, masayang-masaya yung puso. Maganda yun. Magandang feeling yun. Nakapangako out of that emotion. Lord, magsiserve ako, kahit volunteer lang ako. Pero on the midst, tinest tayo ng Lord. Nagpadala ng sitwasyon na nakaka-offend. Paano na lang? Diba? Anong gagawin natin? Yung mga pangako, naging maligamgam na, nawala na, nabago na. So tinuturo sa atin, constructively yung emotion natin ma-address dito. Na kung tayo ay may mga situations, hindi mo kaya. Tulad ko, marami po akong sitwasyon, hindi ko kaya. May kausap nga ako, sinasabi ko, hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya. Gusto kong patayin yung sarili ko sa trabaho para di ko maramdaman yung emosyon ko sa hirap at pagod. No? May ganun ba minsan? May pinagdadaanan tayong ganyan eh. Daanan nyo lang ha. Huwag tayong tatambay. Daan lang. Sige Lord, sige pa. Para di ko maramdaman, talagang papagurin ko yung sarili ko. Pero alam nyo, God is good. Pag ang Lord nangako sa atin, maganda no? Pag tayo nangako sa Kanya, ng pabigla-bigla, pwede yan ay empty. Hindi kailangan ng Diyos. Amen po ba? Ganun ang sinasabi sa Matthew 6:7-8. Ano yung sinasabi ng Matthew 6:7-8? And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Pinapayuhan tayo in our emotions na less talk and less mistake. Tama po ba? Mag-less tayo ng mga salita. Sa dami ng salita, nagkakaroon lamang tayo ng pagkakamali. And it will turn out, mangyayari magkakasala pa tayo. May putok. Kaya ang sabi, do not like them, for your Father knows what you need before you ask them. Hindi kailangan ng Diyos ang pangako natin sa kalagitnaan ng ating mga emosyon. Amen ba? Amen! Gawin na lamang natin. Amen. Ano pong pakiramdam nyo? Letter B, we just make promises. Sa letter B na po tayo, number 2. Kaya yung sa Matthew 6:7-8, kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos in private, di ba, no? Kasi sa Kanya mo na lang ibigay ang lahat. Sa Diyos natin isasalita. Sa letter B dito, we just make promises based on our feelings for our comfort. We make promises based on our feelings for our comfort. Selfish motivations and peace of mind. Anong ibig sabihin dito? Yung mga pangako natin, nakakapangako tayo based on our comfort. Para sa comfort natin. Nangangako tayo para ma-comfort lang tayo. Di ba? Yung ma-comfort ka lang, kaya ka nagbibitaw ng pangako. Pero sa totoo lang, mga kaibigan, mga kapatid, yung pangako natin, out of emotions, no,
Mangangako tayo para ma-comfort tayo kasi kung may guilt feeling tayong nararanasan, nararamdaman, para ma-comfort tayo doon sa ating mga binitawang pangako, magsasalita ka ng pangako para sa Panginoon para ma-comfort ang iyong damdamin. Para ma-comfort lang yung guilt feeling. Ano ito? For example, hello? May mga favorite tayo. Sino sa inyo may favorite? Halimbawa, may favorite scene tayo. Yan, kala natin anong favorite, no? Halimbawa, may favorite scene tayo. Para ma-comfort ang ating damdamin towards doon sa guilt feeling and na nararamdaman natin, magpa-promise tayo sa Panginoon. Para every time na naririnig mo sa preaching yung favorite scene na binabanggit, nagkakaroon ka ng guilt feeling, nakukonsensya tayo doon kasi ayaw ng Diyos na magpatuloy tayo dyan. Kaya hanggat hindi tayo nababago, na ninanais ng Diyos na marinig natin yung favorite scene natin, halimbawa, pagnanakaw, pangungupit, Pastora, may magnanakaw pa ba sa church? Pero sinabi ng Biblia, no, maging yung pagbibigay natin sa tithes, pag di natin binuo ay pagnanakaw. Pangungupit. Ito, madalas tong gawain ng mga asawang babae, di ba? Tulad ko kayo dati. Hindi pa ako pastora. Nangungupit. Ang kapal ng bulsa, nangungupit ako. Di halata. 1,000 lang, di halata. Ayoko na lang mga nanay kung tinatamaan kayo. O yung iba namang mga nanay, sapat na sa amin na bilangin lang namin yung pera, hindi namin kukupitan. O di ba? So, kapag hindi pa tayo nababago niyan, maririnig at maririnig mo pa rin talaga yan kasi gusto ng Diyos, mabago ka constructively in that emotion. Amen? Ako, sapat na ako, mabilang ko. Oo. Noong araw. Parang ang tanda ko na. Oo, nakakita ako ng isang box. Kala ko sapatos sa ilalim ng aparador. Binuhat ko, syempre naglilinis ako ng ilalim. Pagbukas ko, may balot ulit. Marites eh. Ano kaya ito? Bukas ulit. Pagtingin ko, puro cash, puro pera. Ang kakapagod magbilang. Sabi, bilangin ko pa ba ito? Parang napapagod ako. Pero marites ako. Magkano kaya ito? Bilang ko. Binilang ko. Sarap na kawan, no? Wow! Almost 1 million. Nakakapagod palang bilangin yun. Isa-100. Hirap. Guess what? Ano tingin nyo? Nangupit ako? Ano tingin mo, Sister Delpha? Naligaw tuloy ako. Ba't ba napunta doon? Hindi kasama sa meditation yun. Pero may mga, doon tayo sa mga favorite scene eh. Hindi po ako nagnakaw. Hindi ko kinunan. Kasi, mainit na ako sa Panginoon. Basta sapat na sa akin na may pera akong nakita. Noon yun. Ayun nga, so hanggat tayo ay mayroon mga tinago-tago, pinaka-iingat-ingatang kasalanan. Ayan. Tinatago-tagong kasalanan, hindi magiging mabuti ang ating buhay. Andun yung pagkakonsensya, andun yung kala mo magbibitaw ka ng salita ng promise para ma-comfort ka lang, pero hindi. Hindi mangyayaring magaganap ang pagdidil ng Lord sa atin emotion constructively. Hanggat di natin tatanggapin na tayo ay dapat mabago. Amen po ba? So note na yung promise ay based sa kalooban ng Panginoon. Hindi tayo hinihingi na mangako sa Diyos. Gampanin natin kung ano ang tama. Amen ba? Interesting po ba yung topic na to?
Interesting ba to? Sa tingin nyo? Baliwala minsan, akala natin pangako tayo ng pangako. This is about time for us to cancel out yung mga emotions natin, mga pangako na mga wala naman katuturan. That is useless and empty. Amen ba? Empty pala yon. Kaya, yung mga favorite na scene na to, halimbawa ito ng useless na promises. Like for example, mayroon tayong kapatiran noon na nangako na siya ay maglilingkod na sa Panginoon at hindi na magpapatuloy sa kaugnayan sa isang lalaki kasi hindi iyon ang kalooban ng Diyos para sa kanya dahil hindi perfect ang kanilang pagsasama dahil hindi naman sila kasal. Pero nung tinawag ng Panginoon at sinabi, okay, hiwalayan mo ang lalaking iyan for my glory. Sinasabi niya na nangangako siya na hihiwalayan niya. Pero hanggat hindi natutupad na humilwalay siya doon, yung promise niya sa Diyos na maglingkod siya ng buong puso was empty. Tama po? Empty sa harapan ng Diyos. At sabi, produce empty and useless promise. Walang kwenta. Walang kwenta. So, kung gaganap din lang po tayo, lagi kong pinapanalangin sa Panginoon, Panginoon, ang paglilingkod kong ibinibigay, nawa Ama ay magbigay luwalhati sa iyo because ayoko po, Panginoon, na yung endurance, yung binibigay ko ay babaliwala. Sayang, di ba? Hello? Tama po? Kaya, letter C, we must be careful with our words. Rash promises and decision usually without direction. We must be careful with our words. Mag-ingat tayo sa ating mga salita. Amen po? Why? Rash promises and decisions have no direction kapag hindi po natin ito iningatan at basta lang tayo nagbitaw ng salita. Amen? Hindi naman natin mauuto ang Diyos na dahil lang sa may gusto tayo at dahil lang sa high na high tayo spiritually, Lord, maglilingkod na talaga sa iyo, Panginoon. Talagang sa iyo na talaga ang buhay ko. Pinatawad mo ako, Panginoon. Pinagaling mo ako, Panginoon. Sa iyo na talaga ako, Lord. Hindi naman natin siya mauuto ng ganun. Because that promise might become empty and useless. Amen? So sabi, less ang pagsasalita ng ating bibig sa halip atin na lamang itong isagawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And number 3. Kakaiba kasi ang mga turo dito sa Good News, di ba? Amen? It is dynamic. It is informative. It is changing lives of many. To God be the glory. Matatalino kasi ang mga taga-Good News dahil matalino ang ating Diyos. Amen? Hindi tayo mananatili sa puro healing, sa puro faith. God is improving our learning so that we can deal our emotions na hindi tayo madaya ng kaaway. And we will be growing spiritually. Amen? Ngayon, rash promises in the heat of our emotion, it sounds spiritual, but it may produce pressure that leads to failure. Nagpo-produce, pag sinabing nagpo-produce, nakapagdudulot, tama ba? Tama, no? Nakapagdudulot ito ng pressure. Ano ba yung pressure? Napipressure ka, hindi mo pa nagaganap yung iyong pangako, di ba? May pressure. May pressure. Kung 40 ka na, wala ka pang anak, yun. May pressure. Ramdam nyo yun? Ganon, yung pressure. Yung 30 na, ngayon, 30 na, 30, August 30 ha? August 30 na, tapos 31, bayaran na. Tapos wala kang hawak. Yung pressure nun, ramdam nyo? Wow, di ba? Yung ganon.
Tapos singilan na ng kuryente at tubig. Alam mo yung pressure? Grabe, no? Bayaran na ng matrikula, ayan na lahat. Yung pressure nun. Pinapaliwanag ko lang sa inyo yung pressure na matindi. No? So pressure ang dulot that leads to failure. Yung minsan, tatanggapin na lang yung failures. Tanggap na lang yung failures. Pero, dapat po tayo ay fighters. Dito sa Ecclesiastes chapter 5, binasa natin kanina sa 2. Ngayon, basahin naman natin sa 4 hanggang 5. When you make a vow to God, ito po pinag-uusapan natin mga pangako na ginawa habang mainit. When you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. So maraming pangako, no? Lumilipas na yung panahon, pumuti na yung buhok, hindi pa rin naganap yung pangako. Pag pangako daw natin, do not delay. Because delaying is disobedience. Yan. He is no pleasure in fools. Fulfill your vow. Hindi nalulugod ang Diyos. It is better not to vow than to make a vow and not fulfill it. Tagalogin mo nga, please. Pagka ikaw ay nananata at panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Ulitin ko, ano daw? Walang kaligayahan ang Diyos sa mangmang. Hindi ka naman mangmang, ano? Kaya natin mag-isip. Sa English, full ang sabi. Dito, mangmang. Ano pa ba ibang sali ng mangmang? Hangal. Hangal? Pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, okay, tutugtog na, sasama na ako dito sa choir. Sasama na ako sa music ministry team. Thank you, Lord, sa binigay mong pagkakataon. Ayan, di ba? Sasama na ako, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po dahil kasama ako sa intercessors. Yan, nanata tayo. Pero, huwag mong ipagpaliban ng pagtupad. Why? Sapagkat siya'y walang kaligayahan. Sino daw ang walang kaligayahan? Ang Diyos. Wala siyang kaligayahan sa mangmangmang. Itinuturing na mangmang yung namamanata, nagba-vow, nagpa-promise na hindi niya tinutupad, mangmang ang tawag. Ayaw ng Diyos. Hindi siya nalulugod, hindi siya nasisiyahan. Amen? Amen po ba? So dadami na ang bawat ministry. Laman ang bawat ministry. Praise God. Palaban ba ang taga-good news? Amen. Sabi ng salita ng Diyos, kay mabuhay kay Kristo at kay mamatay kay Kristo. Amen? Sabi ni Pastora sa preaching niya, nung nandun pa tayo sa bahay ni Nanay Training, kung mamamatay din lang ako, mamamatay na akong naglilingkod sa Lord. Kaya ang inyong mga lingkod, kahit na may mga sakit, tumatayo para ipaglaban, maglingkod para sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen? Di ba? May cancer yan si Pastora, pero tumatayo. At sakit ng mga balakang niya na inaalalayan pa siya ni Brother Nelson noon, di ba? Para tumayo dito. Para magturo ng salita ng Diyos. So, going back, yung produce pressure that leads to failure, sa nakita natin dito sa ipinakitang salita ng Panginoon sa Ecclesiastes, huwag ka namamanata
kung hindi mo tutuparin. Amen. Tinuturo sa atin ito. Dahil ayaw ng Panginoon na ang mga miyembro ng Good News ay mga mangmang. Yung bang walang palabra de honor. Yung pag nasabing taga-Good News yan, ay puro ano lang yan, salita lang, hindi yan totoo. Pag sinabi niyan 5, nako 6, 7 na, hindi pa yan nag-start. No! Sa Good News, hindi. Hindi tayo mga mangmang. Kaya pag 8:30 ang church, 8:30 tayo magsasamba. Amen ba? Okay. Letter A. Mostly, rash promises due to emotional high that doesn't handle their feeling will lead to failures. Yung hindi kayang bantayan, hawakan ang kanyang damdamin, ano sabi? Will lead to failure. Tingnan nyo may mga nawala na tayong kapatiran dito dahil ang pinapagana lang emosyon. Yung emosyon lang, ay gusto ko maglingkod. Marunong naman ako Magaling ako. Damdamin lang. Tinuturuan tayo ng Diyos. Para nang sa ganon, hindi ito magdulot sa atin ng pressure na magiging bigo kang Kristiyano. Ayaw ng Diyos na maging bigong Kristiyano. Hindi ka bigo, tama? Sabihin mo yan sa sarili mo, hindi ako bigo. Kasi oo, bigo ka ngayon, pero pinaglalabanan mo lang. Amen ba? Oo, maaring bigo ka. Uminit din ulo mo. Nagsalita ka rin ng kahangalan. But, do you believe that God is good? Aayusin tayo ng Panginoon. Tutulungan pa tayo ng Panginoon. Amen? Ganon kadalisay ang pag-ibig ng Diyos. So mostly, rash promises due to emotional high, hindi ito nagdudulot sa atin ng maganda. So we should handle our feelings para tayo ay magagaling na mga lingkod, mahuhusay na mga anak ng Diyos. Na tayo pa lang sa ibaba, settle na ang lahat. Amen? Kapag may dispute, walang pressure kasi antimano ikaw, umiintindi, umunawa, nagbibigay. Amen ba? Amen. Letter B, promises under the heat of our emotions. Promises under the heat of our emotions reveal the depth of our character. Nakikilala ang lalim ng ating asal. Damdamin. Yan. Nakikilala. Nakikilala tayo the way we promise. The way kung paano tayo mag-angkop. Nahahayag. Ayan. Promises under the heat of our emotion reveals. Nahahayag ang ating mga asal, mga character sa pressure, troubles of our character. Pressure troubles us and it's not easy to fulfill our promises. Kapag ang isang tao ay under the pressure, under trouble siya. Siyempre, kapag ikaw ay nasa pressure, may problema to. Trouble. Trouble yan. Tama? Hello po, magandang hapon po. Okay, bigyan niyo sa akin ng name para ma-welcome natin. So promises under the heat of our emotions reveal. Alam niyo yung taong under pressure? Tama pa ba tayong magdesisyon kapag may pressure na? Ano yung pressure? Problema. Ginalit ka. Sitwasyon nakakayamot. Sitwasyon nakakagalit. No? Nahahayag ang ating mga asal. Kristiyano pa ba tayong umasta? Kristiyano pa ba tayong magsalita?
Nagmamahal pa ba tayo sa kapwa? Amen? Nagmamahal pa ba tayo? Kapag under pressure, di ba? Nasusubok tayo. Pag inaway, nasuntok ka ngayon. Dito pa, no, Brother Nick? Pag nasuntok ka, ng lasing. ng lasing. Nare-reveal. Okay. So, nais natin i-welcome, kasama ko ang buong kongregasyon. Welcome po kay Gilbert Tarok. Hello po, Sir Gilbert Tarok from Bible Study Villa 1, San Mateo. Attendee siya ng Bible Study. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang buhay for coming here. Bro, bisita ka namin ngayon. Next Sunday, invite ka namin ulit. Hindi ka na po bisita, ha? Oo daw. Madali pala itong kausap. Okay, welcome po sa gawain natin dito sa Good News for the World Assembly. Ang Villa 1 San Mateo ay kay Pastor Allen, under naman ng leadership ng Bible Study Leader, Sister Paz at Brother Chris. So welcome po. Ngayon ay nasa 3 punto na po tayo at patapos na sa ating talakayang rash promises in the heat of emotion. Sa mga emosyon natin ay dinil. In-address ngayong umagang ito yung mga emosyon natin. Okay? Doon na tayo sa number 3 na nagpo-produce ng pressure at naglilid ng kabiguan, yung mga bigla-bigla at pabigla-biglang pangako na ginagawa natin at di natin nagagampanan. Okay? Sa letter B, promises under the heat of our emotion reveal the deep of our character. Dito sabi ko kanina, going back, sa mga kakristyanuhan, kinikilala tayo. Ginajudge tayo ng ating mga kakilala kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mamuhay. Di ba? Amen? Agree ba kayo dyan? Hinuhusgahan ng mga anak ng Diyos. Kaya, under pressure, kung sa panahon ng problema natin, paano pa ba tayo? Mawawala na po ba ang ating pangako sa Panginoon? Yung ipinangako natin sa Diyos na maraming mga pangako tayo, kayo lang po ang nakakaalam ng mga pangako natin. Amen? Na pag na-pressure sa pamilya, walang pera, ang daming bayarin, biglang nagkasakit, tapos nasira ang ref, walang pambili, yung mga ganun, no? Sira washing machine, nagkasakit ang magulang, nagkasakit ang anak. Under pressure po yan. So ano po ang magiging ating attitude, ating magiging asal? Ano kaya ang maihahayag nito? Amen. Tinuturuan tayo na ma-deal tayo sa ating mga emosyon. Okay po? Di ba minsan pagka mayroong mga pressure, sa halip na maging mahinahon kasi Kristiyano ka, sabi na nga ba eh. Mga ganon. Kaya yung emotion natin in-address sa buwan na ito. Promises born, letter C, promises born of the heat of the moment are usually forgotten and not kept. Yung mga ipinangako natin na ipinanganak, during doon sa kasiglahan, sa init ng sitwasyon, no, ay kadalasang hindi na itatago, hindi na isa sa katuparan. Promises born of the heat of the moment are usually forgotten. Nakakalimutan na paglipas ng panahon. Amen? Kayo ba, nakalimutan na? Mamahalin kita hanggang sa pagputi ng buhok mo. Ano nangyari? Well, anyway, sabi dito, ang kasunod, usually forgotten, not kept.
kapag kabigla-bigla yung ating mga pangako. No? Pero if we make a promise to God, we need to be quick to follow through. It should be a priority for us to fulfill without excuses. Ang tindi nito. So kung tayo ay mga hinirang maglingkod sa Diyos, kailangan quick tayo. Why? Because Satan is roaring like a lion, seeking whom he may devour para kunin ang interes natin at ang mga pangako natin sa Panginoon, kunin niya. Kaya dapat quick tayo to respond, quick tayo to serve the Lord, quick tayo to come together para po actively tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Amen ba? It should be a priority. Oh, anong priority mo? Anong priority natin? Nung nag-evaluate po, nawawala talaga ang karamihan. And even our prayer meeting, we keep on announcing. Gusto nga natin, wag nang ipa-announce yan. Total, wala naman nakikinig eh. Sakit na. Because we are so focused on ourselves, on our problem. Concerning God matters, wherein tayo ay nangako para sa Panginoon. Ang bilis natin makalimot. Ang bilis natin mag-divert ng ating mga priorities. So God is reminding us. Why? Because God loves you. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. In our conclusion, Deuteronomy 23, verses 21 to 23, to those of you who are watching at nakikinig at nagsusulat, may mga foundation text tayo for us to learn, to know, para lalo pa tayong tumibay. We are calling all our youth here, please, buksan ninyo ang inyong mga tenga. This church needs you. This church needs the youth, the young generation, para tumulong sa ating council. We need progress. Kailangan natin magtulungan para ngayon ma-address natin ang mga kabataan. So ngayon, halos wala tayong makuha na maaaring mag-commit para sa Panginoon na mga kabataan. At sabi ko sa intercessors yesterday, we have to prioritize our prayer. Pray for salvation, pray for deliverance, pray for the youth. This is our focus. Kaisa namin kayo, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi dito sa Deuteronomy, basahin po muna natin ang Deuteronomy. If you make a vow to the Lord, mga kaibigan, mga kapatid, kung tayo'y mangangako din lamang at magbibigay ng ating pangako sa Panginoon, do not be slow to pay it. Hindi yung babayaran natin yung pangako natin, ha? Tagalogin mo na nga, be. Kung tayo ay magbibigay ng panata sa Panginoon, wag natin, ano ang Tagalog niyan? Do not be slow to pay it. Pagka ikaw ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon, mong Diyos, ay huwag kang magluluwat ng pagtupad. Ibig sabihin, huwag tayong magkulang ng pagtupad. Okay? Sapagkat walang pagsalang uusisain sa iyo ng Panginoon mong Diyos at magiging kasalanan sa iyo. Mga kapatid, I want to remind everyone, tayong mga namanata na maglilingkod tayo sa Panginoon, God is telling you today, whatever you promised to God yesterday, promise mo pa rin yan ngayon at gampanin po natin yung pangako natin sa tulong at biyaya ng Diyos. Sabi sa 22, ngunit kung ikaw ay ngunit kung ikaw ay magbawang manata,
ay hindi magiging kasalanan sa iyo. Ano yung magbawang? Ako masakit yung bewang ko. Gawin nga natin Tagalog for the sake ng ating mga Gen X. Biglang nagtagalog, hindi makuha yung bawang, magbawang. Magbawang. Tagalogin mo nga isa, please. Honey. Ay, Tagalogin, Englishin. I-English natin. Ang context na ito ay nagsasaad kung tayo ay mangangako sa Panginoon, ay ating ganapin kaagad-agad. If you make a vow to the Lord your God, do not be slow to pay it, for the Lord your God will certainly demand, ayun, i-demand, hihingiin sa atin ng Panginoon, sisingilin tayo ng Diyos. It certainly demand it of you and you will be guilty of sin. Hallelujah. So, ibig pala sabihin, magkakasala tayo dun sa mga pangako na hindi natin tutuparin at gaganapin. Amen? Amen po? So, naalala nyo na yung mga pangako? Mga pangako natin sa Panginoon, hindi po harsh, hindi po malupit ang Diyos. Ang Diyos po ay mapagmahal. Nais niya na wag natin kamatayan yung mga pangako natin sa Kanya. Ibigay po natin hanggat tayo ay nabubuhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Heavenly Father, we thank you. Salamat sa iyong katapatan, Panginoon. Inaamin namin, O Diyos, na kulang kami sa kakayahan. At maaaring nakalimutan ang mga ipinangako sa inyo. Sa oras na ito, God in heaven, thank you for reminding us. And thank you, Lord, na palagi namin naririnig na gawin naming priority ay ikaw. So that all things will follow, God. Sapagkat kung ikaw ay uunahin, idaragdag mo sa amin ang mga bagay. Salamat po aming Diyos. Hinayaan niyo po ako na makatayo ngayon. Thank you, Lord, for the healing and for the love. In Jesus' name we pray. Amen. Wag to. Mike, please. Yes, ayun na yan. Akin na to. Akin lang. Uwi na ako. Uwi ko yung mic. Baka may kumuha eh. Makasarili ako. May sariling mic. Praise. Ayan. Meron kasi siyang flu. At ako rin. hindi ko kiniklaim. Bagamat meron din po akong konting sipon, pero I don't claim it. Ayan. Para sa mga announcement tayo, bago tayo magtapos, meron po tayong pananalangin na gawain tuwing Miyerkules ng 6:00 ng hapon. At gusto ko rin pong i-announce na wala po tayong pag-aaral this coming Wednesday pagkat ako po'y uuwi sa Bicol. So, prayer meeting, ipinamamanhi ko po sa inyo na kayo ay dumalo sa mga gawaing panalangin pagkat ito po ay isang kapangyarihan natin. When we pray, there is power because we are communicating with God. So, dumalo po kayo. Sandali lang naman po iyon. Mga 1 oras mahigit ang prayer meeting. Okay, ano pa? For those who are interested of having Bible study in their houses, please approach any member of Good News for the World Assemblies. Mas maganda po na mayroong mga gawaing pag-aaral ng Biblia sa inyo pong mga tahanan pagkat it deepens our understanding about the Word of God. So, kaya po, kung nais nyo, makipag-usap lamang po tayo sa ating mga manggagawa
andun po yung ating mga ushers sa table. Pwede nyo po silang kausapin kung nais nyo pong magpa-Bible study sa inyong tahanan. Okay? Ano pa? Anyway, ang Bible study po, it takes only 1 hour. Pero kung matanong kayo, it will take 1.5 hour. So yun po. There will be an outdoor fellowship. At ito po ay ang target date is on November 17 and 18. This is an overnight outdoor fellowship. So, yung mga kabataan, I appeal to you hanggang katapusan na lamang po ito ng August, nire-require na magpa-register kayo at naipaalam na sa inyo na ito po ay gagawin sa Tanay, Rizal. Doon po magkakaroon ng outdoor fellowship. At meron po itong contribution na 1,650. But because we love our youth, we subsidize, the church subsidize o sinasagot ng church ang 500 para makasama lang kayo. Kaya ang sasagutin nyo ay 1,150. Sagot ng church ang 500. Kasama na po doon yung food for 2 days and 1 night. At kasama na rin po doon yung accommodation, yung ating tutuluyang parang bahay. Hindi po actually bahay ito. So, kasama po doon sa 1,650. Ulitin ko, para sa inyo na mga youth, 1,150 lamang. Sagot ng church yung transportation at yun nga, subsidize o sasagutin ng church ang 500. Kaya mga kabataan, malayo pa ito, November pa, kaya ina-announce namin and we would like to give you the due date ng inyong pagpaparehistro kasi magpapareserve pa tayo doon sa venue. At hindi po pwedeng pabigla-bigla o ora-orada kayong magpapalista. So, mahal namin kayong mga kabataan and mothers or parents. We appeal to you na kung gustong sumama ng inyong anak, anuhan nyo, largahan nyo. Dahil kung sa mga kaibigan nga nilalargahan natin, why not sa gawain ng Panginoon largahan ang mga kabataan? Anyway, makakatulong ito sa kanila to be a good children, to be God-fearing children, at higit sa lahat, para maging mga maayos na lalaki sa ating lipunan. So yun po. Kaya po hanggang August sa katapusan na lamang po ito. Bakit ganito ang sound? I don't like the sound. So much echo. Ganon. Ayan. Okay. At kung magpapalista po kayo, yung pinaka-chairman o president ng youth, si Brother Kevin Arceo, siya po ang ating leader, kaya pwede nyo silang kausapin. Okay. Ano pa? Ano pang announcement natin? Okay. So, wala po tayong exhortation about giving. Hindi na po ako nagpapa-exhort ng giving because I believe matatalino ang taga-good news. Matatalino in the sense na noon matagal nang inaral ang patungkol sa pagbibigay ng ating tithes and offering. So I believe hindi na kailangang ulit-ulitin that we are giving to the church, not that you are giving to the pastor, but you are giving to the church para sa pangangailangan ng church. Ang ating pong kuryente umaabot ng nung nakaraan po 15,700 ang electricity natin, but today 15,400.
At malaki po. Ang tubig naman natin is piso na lang para mag 5,000. Na hindi ko alam kung bakit ganun. Pero ang point ko dito, kung hindi po tayo magbibigay, hindi po matutugunan yung pangangailangan ng church. I hope you understand it. Hindi po iyon mapupunta sa bulsa ko. Okay? So, kaya what we are giving to the church is our tithes and offering. Binibigay po natin ito because this is God's command for us to give our tithes for the needs of the church. Not for me, not for the pastor, kundi para sa pangangailangan, para matugunan lahat ng pangangailangan dito sa church. So yun po. Andun po sa likod yung ating tithes and offering box. Andun po sa may poste. Nakalagay po doon. Kung inyo pong ibibigay, kung wala, meron po tayong mga envelope dito na mayroong pangalan nyo. At kung wala pa po kayong pangalan doon at nais nyong magbigay, kindly approach our usher na gusto ko pong magkaroon ng sarili kong sobre para sa aking pagbibigay. Yun. Kaya nagpapagawa po tayo ng sariling sobre para hindi rin po sayang na linggo-linggo magpapalit ng sobre at minsan pinapangalanan. So magastos din po yun. Okay. So, marami pa ba tayong announcement? Ayan, Couples Fellowship. There will be a Couples Fellowship this coming August 26, and that is Saturday at 2 p.m. So all couples, pag sinabi pong couples, mag-asawa ito. Kaya iniimbitahan po namin kayo na dumalo at ang usapan po doon ay usapang mag-asawa. Lalong-lalo na hindi naman natin tinatalakay dito sa kongregasyon ang mag-asawa. Ang topic po doon ay purely for couples sa mag-asawa. Kaya iniimbitahan po namin especially the new ones, yung mga bago pa lamang pong mag-asawa. Marami po tayong mga tinatalakay doon regarding the couples, mga may kinalaman sa paano ba magsama, paano mag-uusap, paano ba ang pagpapalaki, paano mag-handle ng pera. Ayan. Sa couples, pinag-uusapan din even the sex life of the couple. Pinag-uusapan. Pero hindi po lahat yung tatalakayin in one setting. Hindi po iyon. Pero ang ibig ko sabihin, kaya maganda dumalo sa mga couples fellowship dahil maraming tinatalakay patungkol sa pagsasama ng mag-asawa. So, yun po. Umattend po tayo. Libre ba ito? Libre. Ayan. At ang pag-aaralan, marriage should be honored by all. So, maganda po ang topic. Sa Hebrews yata yun. Ayan. Tama, sa Hebrews. Okay. So, dumalo po tayo. Ngayon, tanungin nyo ako, Pastora, what if wala na akong kakopol? If you wish to attend, pwede po kayong dumalo. If ever yung asawa nyo wala dito, pwede pa rin po kayong umattend. Pero sabihin nyo, Pastora, wala na akong kakopol, you are still welcome to attend. So, yun. Okay, meron pa ba? Our birthday celebrator on August 23, so that is on Wednesday. Si Hannah May Unday. Wala si Hannah? Hello, Hannah. Happy birthday. Wala ako dito sa Wednesday. Cater ka dito. Joke lang. Okay. Hannah May, happy birthday. Sino pa? Ay, si Simon. Hello, Simon. If you're watching, happy birthday. Sa Thursday siya. Uuwi ba, Pastora Malu? Ayan. Hi, if you're watching, kumusta ka na? Ayan. Nasa Poland po siya. Ayan. Sino pa? Wala na, sila lang.
what about anniversary? Wala. Okay. Kung wala na po, let's all stand and let us pray for closing prayer and benediction. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa iyong lingkod na iyong ginamit upang ihatid ang mensahe ngayong umaga. Pagpalain mo siya, and thank you, Lord, for the healing and the strength na binigay mo sa kanya. Father God, we pray na patuloy mo siyang samahan, pangunahan, upang patuloy siyang makapaglingkod sa iyo with all her heart. Pagpalain mo ang kanyang pamilya upang masaya sila na sama-samang naglilingkod sa iyo, O Diyos. Lord, ikaw po ang magpala sa kanya at ang kanyang pamilya. In Jesus' name. Heavenly Father, as we tackle the topic about emotion, Lord, it is true that when we make rash decisions and promises, there is always a negative effect to us. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa aral na aming narinig ngayon, na bilang mga Kristiyano, hindi na kami dapat nagpapadala at nagpapadaya sa aming damdamin, na kadalasan kami nakagagawa ng mga pabigla-biglang desisyon at mga pangako sa iyo at sa tao. Dahil nakabase kami, Panginoon, sa aming mga damdamin, na minsan we're overwhelmed by our emotion, yung mga damdamin, Panginoon, na kami ay nadadala nito. Kaya napakadali naming mangako, napakadali naming mag-decide without thorough thinking what will be the consequences of our promises and decision. Panginoon, sa umaga pong ito, nais namin na humingi ng gabay at tulong sa iyo. Samahan mo ang bawat isa sa amin bilang mga anak mo, bilang Kristiyano. Dahil kami, Panginoon, ang ambassador mo sa mga taong wala pang tunay na pagkakilala sa iyo. Panginoon, na sa aming mga pinapangako, pag-isipan naming mabuti bago kami magbukas ng aming mga bibig. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng self-control before we decide or make promises, especially to you. Lord, na amin po munang ipanalangin, na amin po munang pag-isipang maigi, kung ano man ang mga ipinapangako at sinasabi namin o mga dinidesisyon na naming bagay. Na huwag kaming padadala sa aming mga desisyon na sanhi ng aming mga damdamin, bugso ng damdamin, Panginoon, na nakadepende sa mga nangyayari, nakadepende sa mga nararamdaman namin, nakadepende sa mga nararanasan namin. Bagkus, Lord, tulungan mo kami that when we make decision, we should acknowledge you first. As you said in your word, O God, hindi kami dapat laging nagtitiwala sa sarili namin mga kaisipan o nararamdaman lamang. Pagkat kadalasan ito ay magbubunga sa amin, Panginoon, ng kabiguan. Kami nakukonsensya, nahihirapang gawin kung kami ay magbibigay na o magsasakatuparan ng aming mga naipangako na hindi namin pinag-isipang mabuti o dahil lamang sa mga pabigla-bigla naming nasasabing pangako o desisyon. Kami mismo ang nahihirapan at ito'y nagiging kabiguan sa amin, O Diyos, kung hindi naming magawa dahil kami mismo ay nahihirapan. Panginoon, kadalasan kami ay nagbibitaw ng mga walang kabuluhang salita na walang laman.
at walang kabuluhan. Kung iisipin namin, Panginoon, kaya kadalasan, nakagagawa kami, Panginoon, ng mga pangako na madali rin naman naming makalimutan o sadyang kinakalimutan namin dahil hindi namin kayang gampanan o ganapin ang aming mga pangako. Lord, sabi mo sa amin, kung kami ay mangangako, pagsikapan namin ito'y gawin agad. Kaya Lord, forgive us. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil karamihan sa amin nangangako sa iyo na kami ay maglilingkod, na kami ay magbabago na ng lifestyle. Karamihan sa amin, Panginoon, nangangako na magpapakabuti at iiwasan na ang mga marumi at masamang gawain. Magbabago ng ugali, magbabago ng asal. We make promises, Lord, without thinking enough what will be the consequences of our promises. Lord, ang mga pabigla-biglang pangako ay hindi sa amin nagdudulot ng kabutihan. Manapa, ito ay isang pangakong may halong kamangmangan. Dahil kami mismo, Panginoon, hindi namin kayang isakatuparan ang mga naipapangako namin. Kaya Lord, mas mabuti pang hindi magsalita kaysa mga ngako na paimbabaw lamang o pakitang tao lamang o iparirinig lang namin sa iba. At higit sa lahat, Lord, tulungan mo kami na wag mangako sa iyo kung hindi namin kayang tuparin. Pagkat kami nagkakasala, at hindi lamang kami nagkakasala, Lord, kung kami nangangako sa aming kapwa at hindi namin kayang tuparin, sinisira namin ang aming pagkatao, sinisira namin ang aming mga relasyon sa aming kapwa, lalong-lalo na sa aming kapwa Kristiyano. Lord, tulungan mo kami na bilang mga anak mo, maging mga totoong tao kami, lalong-lalo na sa iyong harapan. Lord, minsan napakadali naming mangako para lamang makapagbigay kami ng kasagutan at magkaroon ng kaayusan sa pakikipag-uusap namin sa aming mga kaharap. Subalit, we're not intent to pay our vow, O God. Kaya, O Diyos, sa oras pong ito, naririto po kami sa iyong harapan. Batid mo ang laman ng aming mga isipan at puso. Because we believe nothing is hidden from you. So, Father God in heaven, we ask, tulungan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, na huwag kaming pabigla-bigla sa pagbibigay ng mga pangako. Lalong-lalo na kami ay nasa gitna ng aming mga emosyon. Lalong-lalo na kung kami ay nagigipit. Lalong-lalo na kung kami ay nagagalit. Lord, lalong-lalo na kung kami nalulungkot. Napakadali naming gumawa ng mga desisyon at pangako na kami rin naman ang maaapektuhan sa huli. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami na maging totoo. Hindi baling wala kaming maipangako, basta kami ay magiging totoo sa iyong harapan, sa aming mga sarili, at sa harapan ng mga tao. Pagkat kami, Panginoon, ay tinitingnan, hindi sa dami ng nalalaman naming salita ng Diyos. Kami, Panginoon, ay tinitingnan, hindi dahil sa
aming mga achievement sa buhay. Hindi dahil sa kung ano ang dami ng aming ari-arian. Kadalasan, Panginoon, tinitingnan kami sa aming mga salita na kaya naming panghawakan at gawin. Lord, nawa magkaroon kami ng tinatawag na palabra de honor, that we honor whatever we promised. Kaya, O Diyos, nawa ang bawat isa na nakarinig ng mensahe ngayon ay magkaroon ng tunay na pangako sa iyo na kung ano man ang aming ipangangako sa iyo ay amin pong tutuparin. Hallelujah. Heavenly Father, thank you for our celebrators. Thank you, Lord, sa kanilang buhay na iningatan mo ng buong isang taon. Thank you sa kalakasan. Thank you sa pag-iingat at pagpapala mo sa kanila. Si Hannah at Simon, O God, pagpalain mo sila. And Lord, we just pray sa panibagong taon, patuloy mo silang pagpalain, ingatan, at bigyan ng magandang kalusugan. In Jesus' name. Panginoon, marami pong salamat maging sa mga nanonood sa amin through live streaming. We just pray, Lord, na abutin mo sila ng iyong kapangyarihan because we believe you are not limited by distance. Father God in heaven, touch their hearts and mind. And Lord, ang hiling namin, gabayan at ingatan mo sila, O Diyos, kahit na malayo sa kanilang pamilya. Lord, na sila'y maingatan mo in Jesus' name. Panginoon, kami pong mga naririto. Lord, marami pong salamat sa paggabay mo. Maraming salamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa. Panginoon, kung sino man po ang mga may karamdaman, anumang pangangailangan, we believe, O God, that you are our great provider. Lord, you are the Jehovah Shammah, na Lord, you are always with us. Lagi ka naming kasama, O Diyos. Kaya, Panginoon, as we claim that you are sovereign God, we pray, Lord God, ikaw po ang kumilos sa bawat anak mo na naririto, anuman ang pangangailangan ng bawat isa, anuman ang kalagayan, O Diyos, nothing is impossible to you, to those who believe in you. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito. Mga kapatid, as we itas po natin ang ating mga kamay sa Diyos. Hallelujah. Panginoon, sa aming pong pagtaas ng aming mga kamay, this is not a ritual. Lord, this is a sign of our surrender to you, humbling before you, O God, because we believe apart from you, we can do nothing. Kaya, Panginoon, habang nakataas po ang bawat kamay ng iyong mga anak, Lord, abutin mo ang bawat isa. Abutin mo ang bawat pangangailangan. Tugunin mo, Panginoon, ang mga anak mo na nangangailangan na tumaasa sa iyo. Lord, ikaw ang aming pag-asa. Umaasa kami, Panginoon, na ikaw ang tutugon sa aming mga pangangailangan, sa aming mga karaingan, sa may sakit at karamdaman. Lord, you are the great physician. Father God in heaven, touch everyone, Lord, na pinanghihinaan ngayon, pinanghihinaan ng loob. Abutin mo, hipuin mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Hindi ka man namin nakikita, Panginoon, but your power, your love, O God, is always with us. Embrace your children, Lord, na feeling nila sila'y nag-iisa na lamang. Lord, sabi mo, ikaw ang aming kasama. As you have said in your word,
You will never leave us nor forsake us, O God. Lord, iwanan man kami ng aming mga mahal sa buhay. Ikaw, Panginoon, ang mananatiling tapat naming kaibigan, manunubos, Diyos, Hari, aming Amang nasa langit. Lord, pinangahawakan namin ang pangako mong ito, na ikaw ang aming Amang nasa langit, that we can call you Abba, Father. We are your children, O God, na hindi mo kami bibiguin sa aming mga karaingan. Kapatid, believe in the Lord. Believe in Him. Huwag kang magduda sa kanyang kapangyarihan. Every time we doubt the power of God, ay hindi makakilos, hindi makapanaig sa tuwing tayo ay nagdadalawang isip o nagdududa. Believe in the Lord, and you will receive whatever you ask in Him. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at pagpapala ng Amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo at ang pagkikipisan ng Banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Humayo tayo, taglayin natin ang kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso. And everybody say Amen.